Breaking news, Hezbollah nagpaulan na naman ng 80 rockets sa Israel. Tinamaan ng Hezbollah ang Israel sa pamamagitan ng heavy rocket barrage at anti-tank missile attacks. Mga 80 rockets ang pinalipad ng mga teroristang grupo sa Israel noong Thursday. Ang Hezbollah ay naglunsad ng 80 rockets sa hilagang Israel noong Thursday sa isa sa pinakamalaking barrage na pinaputok mula sa Lebanon mula noong October 7. Dahil sa pangyayaring ito, ang libu-libong mamamayan sa hilagang bahagi ng Israel ay nagtago sa mga bomb shelters. Ayon sa IDF, madaming rockets ang inilunsad mula sa Lebanon, ang tumawid sa hangganan patungo sa Israel. Ayon sa Hezbollah, nasa kanila nga ang mga rockets na yon at sinabing naglunsad ito ng 80 na rockets sa isang army base na malapit sa Safed. Inako rin ng Hezbollah ang responsibilidad para sa ilang anti-tank guided missile at mortar attack sa iba't ibang target sa hilagang Israel, kabilang ang isang missile strike laban sa Kibbutz Menara sa Upper Galilee na nagdulot ng pinsala sa ilang mga gusali. Siguro ilang beses na nating naririnig ang salitang Hezbollah. Ano nga ba talaga ang grupong ito? Paano sila nabuo at ano ang layunin nila? Pakinggan natin ang kwento ng Hezbollah. Hezbollah. Ito ang isang kilabot na grupo na kumikilos sa bansang Lebanon at matinding kalaban din ng Israel. Tinuturing na pinakamakapangyarihang non-state actor ang Hezbollah sa buong mundo at tinatayang meron itong 50,000 hanggang sa 100,000 na fighters. Marami ang naniniwala na mas makapangyarihan pa ang Hezbollah sa Hamas at lalong mas makapangyarihan pa sa Lebanese Army. Maikukumpara ang kalakasan ng Hezbollah sa ganitong sitwasyon. Parang mas malakas pa sa US Army ang isang maliit na armadong grupo. Ganyan kalayo ang diferensya ng Hezbollah at Lebanese Army pagdating sa military power. Paano naging makapangyarihan ang Hezbollah? Ano ba talaga ang kaya nilang gawin? At ano ba ang kahinaan ng grupong ito? Sagutin natin ang mga katanungang iyan at alamin natin ang masalimuot na kwento ng Hezbollah, ang kilabot na organisasyon mula sa Lebanon. Noong 1997, binansagan ng US na masamang organisasyon ang Hezbollah. Sumunod naman ang European Union sa pagkondena sa Hezbollah noong 2013. Samantala, unlisted naman ang political arm ng Hezbollah dahil ang militant arm nito ay ibang parte ng organisasyon. Para sa mga regular na Lebanese people, ang Hezbollah ay isang grupo na tumutulong sa maraming aspeto ng Lebanon. Lumago ang political power at impluensya ng Hezbollah sa paglipas ng mga taon. Naging malaking political party ang Hezbollah sa Lebanon Parliament at nagkaroon ito ng sariling TV station, ang Al-Manar. Sa pamamagitan ng Al-Manar, pinapakalat ng Hezbollah ang kanilang ideology at resistance propaganda. Bukod sa radio station, mayroon ding mga clinics at paaralan ng Hezbollah, kaya naman naniniwala ang mga sibilyan na talagang nakakatulong ang grupo. Bago natin alamin ang istruktura ng Hezbollah, alamin natin ang ibig sabihin ng pagiging non-state actor. Simple lang ang konseptong ito. Ang non-state actor ay mga organisasyon na hindi nakatali sa kahit na anong bansa o state. Ang mga halimbawa ng non-state actors ay non-government organizations, corporations na tulad ng ExxonMobil, Mexican cartels tulad ng Jalisco New Generation or CJNG, at hacker organizations na tulad ng sikat na Anonymous. Kahit na non-state actor ang Hezbollah, kumikilos pa rin ito sa iba't ibang parte ng Lebanon. Dahil maliit na bansa lamang ang Lebanon, mabilis itong nakontrol ng Hezbollah. Napapalibutan rin ang Hezbollah ng mga maimpluwensyang bansa tulad ng Cyprus at Syria. Maraming problema ang Lebanon bilang isang bansa. Dahil sa political at economic crisis, bumaba ang GDP ng Lebanon mula 51 billion hanggang 23 billion. Nagumpisang umangat ang Hezbollah noong 1975 sa kasagsagan ng Lebanese Civil War. Halos hindi tumitigil ang gulo sa Lebanon.
dahil sa mga sigalot na konektado sa relihiyon at etnisidad. Halo-halo rin ang mga grupo sa Lebanon tulad ng Shia, Sunni Christians, Palestinian refugees at Syrian expats. Malaking porsyento ng mga refugees ay tumakas sa Lebanon para makaiwas sa kaguluhan sa Israel. Noong 1981, ang grupong tinatawag na Palestinian Liberation Organization o PLO ay gumawa ng mga militias sa Southern Lebanon. Naging madali ang prosesong ito dahil marami ang handang sumali mula sa mga refugee camps. At noong 1982, inakusahan ng Israel ang PLO sa tangkang pag-assassinate sa Israeli ambassador sa London. Agad na gumanti ang Israel gamit ang air at artillery strikes. Naging malala ang sitwasyon hanggang magkaroon ng full-scale invasion at naval blockade ang Israel laban sa Lebanon. Ayon sa mga eksperto, sinakop ng Israel ang Lebanon para makagawa ng isang bagong gobyerno sa Lebanon. Ang bagong gobyernong ito ay posibleng maging paraan para magkaroon ng diplomatic agreement sa gitna ng Lebanon at Israel. Mahigit 60,000 na Israeli soldiers ang lumusob sa Lebanon. Mabilis nilang natalo ang PLO sa Southern Lebanon hanggang umabot na ang kaguluhan sa Beirut, ang capital ng Lebanon. Dahil sa Siege of Beirut na ginawa ng Israel, nagkaroon ng alyansa sa gitna ng mga paksyon at militanteng grupo sa Lebanon. Pagsapit ng 1983, nagpirmahan na ng peace agreement ang Israel at Lebanon. Ang gusto ng Lebanon ay magkaroon ng safe passage para sa PLO at mga leader nito. Gusto naman ng Israel na matigil na ang kaguluhan at umatras ito mula sa Lebanon. Nagpadala ang US at European allies ng multinational force para bantayan ang sitwasyon at i-maintain ang seguridad sa Lebanon. Pagkatapos ng gera, nagkaroon ng matinding power vacuum sa Southern Lebanon. Dahil hindi naman talaga kontrolado ng PLO ang mga grupo sa Southern Lebanon, nagkaroon ng malawakang guerrilla warfare. Naglaban-laban ang mga paksyon at freedom fighters dahilan sa pagdagdag ng sakit ng ulo ng Israeli Defense Force. At noong 1985, napagod rin ang mga maliliit na grupo. Nagsama-sama ang mga grupong ito para maging Hezbollah o Party of God. Ang pinakasentro ng identity ng Hezbollah ay Islamic Revolution na pinagtibay ng Islamic theology. Isa sa mga layunin ng Hezbollah ay patalsikin ang mga foreign forces sa Lebanon. Sinusuportahan din ng Hezbollah ang mga Shiite minorities. Maraming Palestinian refugees din ang sumali sa Hezbollah dahil pagod na sila sa pananakop ng Israel. Napansin naman ng liderato ng Iran ang mabilis na pag-angat ng Hezbollah. Dahil napapalibutan ng Sunni countries ang Iran, naisipan ng Iranian leadership na suportahan ang Hezbollah para magkaroon ng tsansa ang Shiite community laban sa Sunnis. Di katagalan, nagpadala ang Iran ng 1,500 miyembro ng Iranian Revolution Guard sa Lebanon para i-train ang Hezbollah fighters. Ito ang una sa marami pang sitwasyon ng pagpapakita ng suporta ng Iran sa Hezbollah. Hezbollah rin ang nag-umpisa ng mga unang kamikaze-style bombing laban sa Israel. Para sa Hezbollah, ang sakripisyo ng buhay sa bombing ay maihahalintulad sa pagiging martir. May pabuya ang pagiging martir sa kabilang buhay at suportado rin ito ng Quran. Ayon sa Quran, ang mga namatay sa labanan ay makakatanggap ng pagpapatawad at awa mula kay Allah. May malasakit din ang Hezbollah sa mga martir nitong sundalo sa pamamagitan ng pagbabayad ng pera sa pamilya ng mga martir. Ginugunita rin ng Hezbollah ang mga martir na organisasyon kada November 11. Ayon sa mga eksperto, asymmetric warfare ang stratehiya ng Hezbollah. Hindi gumagamit ng conventional warfare ang Hezbollah dahil hindi nila kayang sumabay sa malalaking puwersa tulad na lang ng Israel Defense Force o IDF. Bombings, guerrilla strikes, surprise attacks, kidnappings, ito ang mga ginagawa ng Hezbollah para utakan ang kanilang mga kalaban. Napatunayan ang pagiging epektibo ng asymmetrical warfare noong October 23, 1983 nang gumamit ang Hezbollah ng isang bomb truck na may laman na 20,000 pounds ng explosives. Sa pagsabog ng truck na ito, tinatayang 299 peacekeepers ang namatay at marami pang nasugatan.
Nasira rin ang malaking parte ng Beirut Airport. Dahil sa bombing na ito, naging role model ng maraming militant groups ang Hezbollah. Ito rin ang dahilan kung bakit tinaguriang masamang grupo ang Hezbollah. Pero para sa maraming tao, ang Hezbollah ay lumalaban para sa kalayaan at opresyon. Ano nga ba ang mga faktor na makakapagsabi na masama o kilabot ang isang organisasyon? Unang katangian ay ang unconventional warfare. Pangalawa ay ang pakikibaka na dulot ng relihiyon at ideolohiya. At pangatlo, ang paglusob sa mga non-combatants. Pero ang isang katangian ng Hezbollah na hindi ginagawa ng ibang militanteng grupo ay ang pagsulong ng diplomasya. Tulad na lamang ng truce ng Hezbollah sa Syria at alyansa sa Iran, alam ng Hezbollah na makakatulong ang diplomasya para maabot nila ang kanilang mga layunin. Noong 1990, pagkatapos ng Lebanese Civil War, sinuko ng mga militanteng grupo ang kanilang mga armas, maliban na lamang sa makapangyarihang Hezbollah. Ang sitwasyong ito ay tinawag na impotence of Lebanese state, kung saan makikitang wala talagang magawa ang Lebanon sa pamamayagpag ng Hezbollah. Dahil walang state governance, malayang nakakagalaw ang Hezbollah at lalo pa itong lumalakas kada taon. Mas lalo pang naging bayolente ang Hezbollah nang maupo sa pwesto si Hassan Nasrallah. Radikal si Nasrallah, naniniwala siya na digmaan at kamatayan lamang ang dapat nasapitin ng mga kalaban ng Hezbollah. Sa pamumuno ni Nasrallah, napadalas ang bombings at pag-atake ng Hezbollah. Maging ang Lebanese army ay kinalaban na rin ng grupo. May haka-haka din na nakikipag-collaborate si Nasrallah sa Israel. Makalipas ang ilang taon, sumali sa politika ang Hezbollah at nagkaroon ito ng 12 parliament seats. Pinaglaban ng Hezbollah ang kanilang karapatan na hindi isuko ang kanilang armas dahil sila ay isang political party. Marami rin ang naging loyal sa Hezbollah dahil nagpatayo ang grupo ng mga hospital, clinics, paaralan at mga lugar na pang-agrikultura. Tinulungan ng Hezbollah ang mga magsasaka sa pamamagitan ng training at technological assistance. Mayroon ding social assistance programs at medical programs ang Hezbollah na talaga namang mas mura kumpara sa mga programa ng Lebanon. Libre pang nakakakuha ng serbisyo ang mga miyembro ng Hezbollah. Tinuloy pa rin ng Hezbollah ang pagsuporta sa Shia community, kaya mas lalong lumago ang bilang ng grupo. Isang anggulo na nakapagpalakas sa pamamayagpag ng Hezbollah ay ang Israeli occupation. Dahil halos 2 dekada na hinawakan ng Israel ang Southern Lebanon, lumalim ang galit ng mga tao, lalo na ang Shia community at Palestinian refugees. Pinalala ng Israel ang sitwasyon. Kaya naman nang umatras ang Israel sa Lebanon, nagdiwang ang maraming Lebanese. Hindi pa rin tuluyang natapos ang kaguluhan dahil tuluyan pa ring naglaban ang Hezbollah at Israel para kontrolin ang Golan Heights. July 12, 2006, nagulantang ang maraming Israelis nang magpawala ang Hezbollah ng maraming rockets. Tinarget ng Hezbollah ang mga border towns ng Israel, pero diversion lang ang rocket attack na ito. Lumusob ang maraming Hezbollah fighters at nakalusot sila sa border ng Israel. 2 sundalo ang binihag ng Hezbollah at 3 ang pinatay. Gusto ng Hezbollah na pakawalan ng Israel ang mga Palestinians na nakakulong sa poder nila. Hindi pumayag ang Israel. Bagkus naglunsad ng invasion ng Israel, tinarget nila ang mga tunnels at bunkers ng Hezbollah. Umabot sa 11,800 na combat missions ang ginawa ng Israel. Doble ng ginawa nila noong 1982 campaign. Umabot rin ng 170,000 artillery shells ang pinakawala ng Israel. Hindi naman makapaniwala ang Israel sa pinakitang military power ng Hezbollah. Umabot sa 4,000 rockets ang pinakawala ng Hezbollah at mas disiplinado na ang grupo ngayon. Di na sila katulad ng Hamas at iba pang grupo. May full training na ang mga tropa ng Hezbollah at may mga body armor. Mayroon din silang night vision at anti-tank systems. Sa katunayan, 5 Merkava battle tanks ang winasak ng Hezbollah. Para sa Israeli Army, matindi ang ginawa nilang paglusob sa Hezbollah.
At para naman sa Hezbollah, sila ang nanalo sa palitan ng karahasan. Noong 2007, ang popularidad ni Prime Minister Ehud Olmert ay bumaba ng halos 3%. Ang sinasabing dahilan ay ang tahasang paglusob ng Israel sa mga civilian areas ng Lebanon. Sinunod lamang ng Israel ang theory ni General Gadi Eisenkot. Ang mainam na paraan para manalo sa asymmetric na gera ay gumanti ng lampas doble at mas marahas. At dahil sa 2006 war, tumibay ang argumento na dapat may mga armas ang Hezbollah. Dinidepensahan lang naman ng Hezbollah ang kanilang mga interes laban sa mapanakop na Jewish state ng Israel. Sa patuloy na paglago ng Hezbollah, tinuring ito ng mga eksperto na state within a state. May sarili ng sistema, mekanismo, kultura at gobyerno ang Hezbollah. Hindi na rin ito basta-basta mapapabagsak. Hindi rin sumusunod sa Lebanon ang Hezbollah, ngunit sumusunod ito sa kagustuhan ng Syria at Iran. Pero kahit na lumago ang Hezbollah, maraming rockets ang nawala sa grupo noong 2006 conflict. Dahil dito, tumulong ang Iran na palakasin muli ang military power ng Hezbollah. Nagpadala ito ng mga munitions at missiles tulad ng Fatah 110. Pinaniniwalaan din na nagpapadala ng halos $700 million ang Iran sa Hezbollah kada taon. Maayos din ang istruktura ng Hezbollah. Nasa itaas ng Hezbollah ang External Security Organization o Islamic Jihad Organization. Kilala rin ang Islamic Jihad Organization sa tawag na Unit 910. Sa ilalim ng Unit 910, kumikilos ang mahigit 45,000 fighters. 21,000 dito ay full-time fighters at ang iba ay reservista. Lumakas din ang Hezbollah nang bumagsak ang Syrian state. Nakipagtulungan ng Hezbollah sa Syrian rebel forces at proxy groups. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagkaroon ng advanced training ang Hezbollah gamit ang iba't ibang Russian equipment. Sa modernong panahon, sopistikado na ang pagkilos ng Hezbollah. Mayroon ng advanced equipment ang grupo tulad ng RPG-29 Hornet at Pantsir 21 SAM battery. Pinapadala ang mga equipment na ito gamit ang Syrian airfields. At kapag nakarating na sa airfields ang equipment, dinadala ito sa Lebanon gamit ang Grooks. Simula pa noong 2012, sinusuportahan na ng Hezbollah ang Syrian Civil War. Tinutulungan din ng Hezbollah ang Assad regime. Maraming mga sibilyan ang tutol sa pagsuporta ng Hezbollah sa Syria. Para sa kanila, hindi na dapat nakikialam pa ang Hezbollah sa giyera ng ibang bansa. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nawalan ng suporta ang Lebanese government noon. Maging ang mga Shia clerics ay nag-umpisa ng husgahan ang karahasan ng Hezbollah laban sa iba pang Muslims. Ayaw din ng mga clerics na kumilos ang Hezbollah dahil sa pag-udyok ng Russia, Syria at Iran. Sa katunayan, ayon sa research, bumaba ng 20% ang suporta ng mga tao sa Hezbollah. Pero naniniwala naman ang mga eksperto na tataas muli ito dahil sa kasalukuyang giyera ng Israel laban sa Hamas. Nakakalat na rin ngayon ang balita na may mga small-scale operations na rin ang Israel laban sa Hezbollah. Hindi lang makapaglunsad ng large-scale operation ng Israel dahil nakafocus ito sa Gaza at pagtugis sa Hamas. Malamang ay kapag nawasak na ang Hamas, ay babalikan ng Israel ang Hezbollah. Panahon lang ang makakapagsabi dahil komplikado ang geopolitical situation ng Middle East.